Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Pinanghuli ko talaga itong laban na ito kahit round number 6 pa naganap ito, no? Sa bakbakan nila Abdu Satorov and Pragnananda. Ayan, si Abdu leading sa torneyong ito at si Pragnananda. Siyempre, ito yung sinusubaybayan natin na napakarami pong fans ngayon ni Prag talaga. Maraming nagdanais na si Prag balang araw ay maging World Chess Champion. Okay? Sa end part po, papakita ko sa inyo ang final standing nila. Ang ginawa ni Abdu nag E4, E5 si Prag, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez, main line, Bishop A4, Knight GE7. Tinirahan ng medyo hindi ginagamit. Bihira ito yung Kojo variation ng Ruy Lopez. Usually nakikita natin, Knight F6 yan. Pero dito sa Knight GE7, nag-castle, gumastos ng tempo, no? Nag C3, D5, at kumapture, Queen takes D5, Bishop B3, inatake ang Queen at nag-Queen D3. Nakakatakot tignan, parang malilate ang block dito sa development. Nag-Bishop C2, Queen D6, Rook E1, Bishop E6 develop at nag-D4. O diba? Yan ang nakakatakot dyan kasi masyadong late ang pagtago ng king. Bishop E7. Ayan, ang novelty po pala ay yung Bishop E6 ha. Kasi Bishop E7 ang usually ginagawa doon. Nag-Bishop E3, kumapture sa D4, Knight takes D4, Knight takes D4, Bishop takes D4 at nag-castle. Ayun, para maproteksyonan din ang pawn sa G7 at dito nag-Knight D2 para magda-Knight E4. Nag-C5, inatake ang Bishop. Nag-Bishop E3, umatras at nag-Queen C7. Ayan, para maiwasan na rin yung mga paparating na Knight E4 at to prepare the rooks na po pwedeng pumunta sa D8 ang alinman sa mga tore na yan. Nag-Queen H5. Ayun, tamang forma lang, maikonek ang mga tore. Itong passive rook mailagay sa gitna. Yan po mga teknika niyan. Bukod sa pag-angat ng reyna na nagbabadya ng malakas na atake. Meron din kasing paparating na F4, F5, mga ganon. Nag-Rook A D8, inunahan na sa gitna at nag-G3. Bad move ang binigay na grado. Dapat daw po ay diretso na F4. Ayun. Total, may F5 ng paparating at hindi pala makapture yan kasi nga laging may threatening matches na nakaabang, nakatutok na . So itong F4, direct, tipid sa tempo. Na ang ginawa dito ni Abdu, nag-G3 muna. At nag-Rook D5. Ayun, napalitan din ng hindi kagandahang tira. Dapat daw po, Queen C8. At para may mga sundot ng Bishop G4 na, naku, makukulong ang Queen pala, no? Sa mga sundot na ganyan. Obligadong umuwi, Queen E2 at Rook F8. Yan po ang pinaka-solid at on-point na dapat gawin ng black. Pero, balik tayo sa ginawa. Rook D5, tumempo. At nag-Queen E2, nag-B5. Ayun, para walang Knight C4. Control, space sa queen side, nag-F4, ayan na, nagbabadya. Queen C8 at nag-Bishop E4, paalis muna sa tore, Rook DD8 at nag-A4, ayun, basag sa solid pawn structure, Bishop G4 ng istorbo muna. Queen F2 at nag-Bishop F5 hamon sa Bishop, kinapture na, ayan, kinakapture po yan para mag-gain ng tempo na makontrol ang A-file. At nag-Bishop G2, umatras lang. Kasi kung kakapturing po yan, aangat ang Queen. So, lagi po tayo dapat wais sa pagtanggap ng exchange. Kasi pag kinapture yan, yung mahinang Queen na nasa ilalim, forward. Diba? Magiging okay ang black dyan. Pabor yan sa positional play. Kasi tinulungan mong maging aktibo ang pyesa ng kalaban . So, syempre dapat hindi pumabor sa inyong opposing side. Bishop G2, Bishop H3, Bishop H1, ayun. Tumodo naman ang pag-iwas. Dapat daw po ang tira dito ay, balik tayo. Dapat ang tira daw ay Rook A8, ayun. Mas may impact agad. Aangat Queen F5, then exchange the Rook. Rook takes, then Bishop takes, exchange. Ayun, nga no. May bagsak na pala na gano'n na halimbawa, pag kumapture kasi dyan, capture, hindi pwedeng kumapture. Mayroon pang ilalim na backrank mate ang black . Ayun, di nakapingas ng isang pawn. Ngayon, kung ang gagawin naman ay mag-Rook takes dito muna, mag-Rook takes E7 muna. May Rook E8 pa rin. Yun pala. Takes Rook E8. Ngayon, pag kinapture ito, may Queen takes D2. Decisive advantage for black. Bishop yan with extra pawn, weak ang back rank.
Ayun. At baka mapaisip kayo sa himay-may nito, coach ba't hindi chumik sa ilalim? Haharang lang kasi. Takes, safe for white. Okay? O balik tayo. Pero ang ginawa kasi bishop h1. Nag b4 dito at nag c4, bishop f6. Ayun, maganda naman sa paningin pero bad move pa rin ang kahulugan. Dapat daw po ang tira ay bishop to f5. Solid. O balik tayo sa bishop f6, rook a8. Ayun, at queen d7. Rook takes d8, rook takes d8, knight e4, atake sa bishop, queen d3. Okay, medyo gumandang mga birada ni Prag dito. Queen takes c4, knight d6, queen b3, at nag-bishop f3, h6, pasingaw muna para may aangatan, just in case magkaroon ng hataw sa back rank. Bishop h5, ayun na. Talagang medyo hindi na po maganda. Sunod-sunod. Dapat daw po ang tira bishop d1 at atakihin ng reyna at magku-queen takes b2 dito. Queen takes b2, bishop takes b2 at bishop to b3. Threat sa f7 equal ang evaluation bar. Pero ang ginawa, bishop h5, queen d5, bishop f3, queen b3, rook e2. Ayun. Wala na. Talagang sunod-sunod. Talagang out-focus na dito si Abdusattorov at dahil dyan mayroon pong binitawang excellent move si Praggnanandhaa. Pakiguess nyo po yung napakalakas na hataw na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita ng rook takes knight. Excellent move. At nag-rook e8 check muna. Ayan, para magkaroon ng tempo at makover yung mga check-check sa ilalim. Kasi po dito, kung basta-basta lang kakapturin yan, mayroong queen d1 check na makukuha yung bishop. Lalamang dito sa exchange sa dami ng minor pieces na matitira sa black. Kaya ginawa dito ni Nodirbek, nag-rook e8 check muna, king h7, at nag-bishop takes, yun lang. Wala ngang queen d1 dito pero may baon-baon naman na another excellent shot, bishop d4, mga kamatsas. Grabacious na sacrifice yan. At capture, queen takes f3, threatening matchas sa g2, threatening matchas sa f1, only move queen f2 para makover ang mga critical squares na yan pero may queen d1, rook e1, doon pa rin pala nahulog sa exchange up ng black with two minor pieces against rook. Nag queen e3, bishop e6, rook e2, knight e7, queen e5, hamon, queen b6 check, queen e3, tinanggap na po, takes, at nag b3, ayun, ipinako na. At nag king f2, g6, g4, hindi pwede pang capturein kasi nakapin yung knight, nag king g7 muna, h3, king f6, rook e4, at nag-h5. Pero sa ganitong klaseng endgame po, hindi pa rin biro, no? Kahit na tore lang yan sa bishop and knight. Kasi pantay pa rin ang number of pawns, hindi biro ito. Medyo kailangan pa ng matinding effort ng mga ikot-ikutan na po pwedeng magawa. King h4, capture, king g7, nag-g5. Ayun, i-phoenix naman dito ni Abdu na para maging safe ang pawns at malayo opposite sa bishop na natira ni Prag. Nag-bishop f5, rook c4, bishop to c2. Ayan, so talagang pinagtibay na ni Prag ang kanyang bishop and b3 pawn. At ang pinakakuntirya talaga dito na mabigat na kapag yun ang bumagsak tapos na knight e3, knight d1 to attack the b2. Ayun, kitang-kita ang plano King g3 at nag-knight e3. Atake sa torre with tempo and ang next po ay knight d1 na pababagsakin na yung pawn. Then later on, magpupush yan to promote na maging queen at overwhelming advantage na for black. Nag-resign po dito ang nag-champion na si Abdusattorov. Ito po kasi ang kanilang final standing. Si Abdusattorov pa rin ang nag-champion. Actually po, virtual champion siya sa penultimate round pa lang. Round number 8 pa lang ay sobra ng taas ng score niya. Wala nang chance na makahabol pa yung mga sumusunod. Kaya virtual champion ang tawag dun So Abdusattorov pa rin ang champion. At nag-second place ang unexpected underdog na si Tai Dai Van Nguyen. Sa bagay, super GM pa rin naman yan, ano?
Parham Magsudlo third, Pragnananda with tie for third score 5 points. David Navarra, Richard Rapport at Gukesh 4.5 points at Mateus Bartel 3.5 points. Yan po ang report dito sa katatapos lang na Prague Masters at nag-aabang pa tayo ng mga malakasang tournament na paparating mga kamatsas. Sana po ay masaksiyan natin ang pagpasok ni Magnus Carlsen, ang world number 1, Nakamura, Wesley So, syempre ang lagi nating inaabangan. At waiting lang din po pala sa mga magiging games pa ni Meow Meow ha. Abangan nyo po yan kasi sa ngayon nasa China po siya, umuwi sa kanilang bahay, nagpapahinga muna. Pero later on sunod-sunod pa rin ang mga tournaments niya at kaabang-abang po dyan kung God willing na matutuloy yung ating Kamatsas Invitational ulit. Imbitahan uli natin si Meow Meow. At pili pa tayo ng mga players na po pwede pang imbitahan. Lapag nyo po sa comment section below yung sa palagay nyong very practical at affordable na kayang imbitahan na sikat na player na talaga magi-enjoy kayo pag inimbitahan natin dito sa Pilipinas. Lapag nyo lang po. Wag naman yung mga talagang super duper, medyo malayo sa patamaan yon mga kamatsas. Yung sa palagay nyo lang na player na pakiramdam nyo kayang bayaran ang PF at talagang kakagatin ng ating Invitational Round Robin Tournament this year 2024. Ayan. Okay, maraming salamat po. Sana na-update kayo. Thank you so much po sa mga sumubaybay dito sa Prague Masters at waiting pa tayo sa mga malakasan pang paparating na chess tournaments. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.